Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, medyo nakakalungkot lang, to be honest. Ito nga pong ginawang pagbitiw ni Senator Panfilo Lacson dito nga po sa Senate Blue Ribbon Committee. Alam naman natin na itong si Ping ay isang simbolo ng integridad ng Senado. Mukha siya ng integrity ng Senate. Kasi sobrang yurak na talaga, mga minamahalang imahe ng Senado. Pero bakit parang iniwan mo kami sa ere? Senator Ping Lacson, bakit? Inaasahan ka namin. Ikaw lang ang inaasahan namin. Pero bakit iniwan mo kami sa ere? Dahil ba sa political pressure? Bakit mas inuna mong matakot sa mga kapwa mo politiko kesa panindigan kami mga sumusuporta at humahanga sa'yo? Bakit mo kami iniwan? Ito sabi ni Ping, rightly or wrongly, when a number of them have expressed disappointment over how I'm handling the flood control project anomalies, I thought it's time for me to step aside in favor for another member who they think can handle the committee better. Walang makakapag-handle ng committee kundi ikaw lamang. Or else, pwede din itong si Senator Risa Ontiveros, kung miyembro man itong si Senator Risa Ontiveros. Mapapansin ninyo, mga minamahal, ang pahayag na binitawan ni Senator Panfilo Lacson, meron pong kasamang pressure. Sino ba ang nagpe-pressure sa'yo? Diba? Sino ba ang nagpe-pressure sa'yo na mga kapwa mo kongresista? Tanong lang. Tinatakot ka ba nila? Kasi alam mo, Senator Panfilo Lacson, ikaw lang yung katangi-tanging tao na nandyan sa Senado, bukod kay Senator Risa Ontiveros, kay Tito Soto, isa ka sa mga taong mayroong integrity, integridad. Talagang meron kang serbisyo at consistent ang iyong prinsipyo. Medyo hindi lang natin nagustuhan yung part na bumoto ka sa house arrest ni former President Duterte. Hindi perfecto si Ping. Inaamin ko sa inyo, mga minamahal. Binabatikos ko nga si Ping kung minsan. Pero isa lang yung masasabi ko. Si Ping Lacson, isa po siya sa mga opisyal na nanindigan laban sa pork barrel scam noon. And beside, mga minamahal, alam niyo yung walang PDAF? Siya po yun. Walang PDAF, walang backer, walang padrino. Literal na taong nagsiservisyo lamang siya para sa mamamayang Pilipino. Let's be honest. Yung politika ngayon sa Senado, sobrang baboy na. Sobrang baboy na, mahina na ang ibang mga kongresista, ay ibang mga senador na mga nag-iimbestiga. At isa lamang po si Ping Lacson ang may yagballs na kontrahin, saluhin ang bawat tanong, 'di ba? Kahit mayroon pang nagkakaaway sa kanya, 'di ba? Pero kapag sinuri niyo, mga minamahal, itong investigation ni Ping Lacson, hindi siya nagpapatinag. Matapang siya. Hindi ko lang alam kung merong tumatakot sa kanya diyan sa loob ng Senado. Hindi lang natin alam, ha? 'Di ba? Kasi ito yung masakit eh. Imbis na sabayan sana ng transparency, diba? Ang kanyang investigation, mas pinaniwalaan niya pang matakot sa iba niyang mga kasamahan. Parang hinayaan mo na kami sa ere na malaman namin ng katotohanan kung sino nga ba yung nasa likod ng mga flood control anomalies. Ngayon, ang naging resulta, nag-step down siya. Ang tinutino mong pa naman ding leader, tapos napilitan kang mag-step down dahil sa political pressure. Dapat hindi ganon. Hayaan mo sila. Mamamayang Pilipino dapat sana ang inaatupag mo. Hindi yung mga public servant na yan na hindi naman talaga naglilingkod. Ang pag-alis ni Ping Lacson dito, mga minamahal, sa Senate Blue Ribbon Committee ay hindi lamang ito personal loss. Personal loss niya mismo. Ito ay loss ng taong bayan dahil siya lang, mga minamahal, ang nakikitaan natin ng merong kakayahan na kayang mag-imbestiga, kayang mamuno, yung may delikadesa, mga minamahal, diretsahan magtanong, walang inaambahan, walang kinakatakutan kahit kanino. Ngayon, sino ngayon ang papalit? Tanong lang. Makakaasa pa ba tayo na tuloy-tuloy ba? At magiging transparent ba ang investigasyon dito sa flood control anomalies? Ngayon, kung ang umupo dyan ay mga DDS, well protected. Diba? So, kung napapanood man ito ni Senator Panfilo Lacson, saksi kami sa naging maayos na kakayahan mo.
Pero bakit mo kami iniwan sa ere? Ano yung reason mo para iwanan kami? Sana pinaniwalaan mo yung mga sumusuporta sa'yo, yung mga nagmamahal sa'yo, yung mga taong bumibilib sa'yo. Sana, di ba? Sana. Pero ano yung ginawa mo? Iniwan mo kami at naniniwala ka sa mga kapwa mo, senador, sa kanilang pagpe-pressure na ginagawa sa'yo. Hindi ka natalo sa Senado, sa totoo lang. Natalo mo ang sistema na ginagawa nila, kaya natatakot sila na ikaw yung mamuno. Sana inisip mo yon. Kailangan ka namin, pero bakit iniwan mo kami sa ere? 'Di ba? Wala. Anong magagawa natin? Gusto natin ng transparency, gusto natin ng public accountability, pero ganito yung ginagawa nila. Gets ninyo, mga minamahal? Nakakalungkot. Yung mga crocodiles, tuwang-tuwa dahil si Ping nag-step down. Yung mga taong walang mga kwenta, tuwang-tuwa. Oo, yung mga DDS, tuwang-tuwa dahil si Ping nag-step down. Habang tayo nanghihingi ng katotohanan, naiwan na naman sa ere. Sana, sa susunod, 'di ba, na magiging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee na yan, sana yung maayos, sana yung matino. Kung po pwede, sa Senator Risa Ontiveros. Kung po pwede. 'Di ba, kasi wala naman tayo ibang maasahan. Si Bam Aquino, kung po pwede. Si Kiko Pangilinan, kung po pwede. Pero yung mga diehard DDS, ano pa bang aasahan natin dyan? Walang iba kundi poprotektahan lamang nila ang kanilang mga pangalan. Poprotektahan lamang nila ang kanilang mga kapwa mambabatas. Dahil isa-isa din silang nakikinabang dahil nga po dyan sa insertion. Gets ninyo, mga minamahal? Kaya medyo masakit lang sa loob natin na sinimulan mo na eh. Tapos ganito yung makikita natin. Sinimulan mo na, dapat tinapos mo na din. Para ka ding walang nihagbol, Ping. Kailangan ka namin. Dapat tinapos mo yung sinimulan mo. Hindi mo dapat nirespeto yung kagustuhan ng mga magnanakaw na kapwa mo senador. Alam naming malinis ka. Malinis ka, Ping. Ginagago ka lang talaga nila. Tinatakot ka lang talaga nila. At natakot ka din. Which is hindi mo naman dapat katakutan sila dahil mas may power ka. Mas kinakatigan ka ng taong bayan. Mas naniniwala sa'yo ang taong bayan. Gets ninyo, mga minamahal? Ay, nako. Oh, sabi nga ng ating kaibigan, kaya kung naniniwala ka sa transparency at integridad, dapat ipagpatuloy mo ang boses mo, Ping. Dahil sa dulo, mas kailangan natin ng mga katulad mong leader na magsasabi ng totoo kaysa sa mga nagmamarunong lang para magpa-appear. Totoo. Diba? Public pasikat effect. Well, sa bagay, mga minamahal. Tao lang din yan si Ping, napapagod. Sino ba yung may kasalanan dito? Sino ba yung nagpa-pressure sa'yo? Si Marcoleta? Si Cayetano? Tanong lang. Alright? Yes, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.